So, both sobrang sarap mga mima. Lalo yung spicy dyan. Nakakalawa. Tapos, initial due date ko daw, yung pinaka-first due date ko, which is going to be on February 16. Today is... Hello mga Mimarya, welcome back sa ating channel, nakakaloka. Ngayon, babalikan naman natin ang isa sa mga ola, o talaga naman, na loan up na kinababaliwan ng lahat. Hindi lahat, kinababaliwan ba ng lahat? Lahat ba nakapagjutang na Ditechi Warrior? So, babalikan natin. I had a review of this Ola last year, but ngayong 2026, babalikan natin kung meron ba siyang update or ganap ngayong 2026 mga Mimarya. Talaga naman, walang iba kundi si XL Cash. Talaga naman, extra large cash talaga siya. Wala bang small, medium, or XXL cash dyan? Nakakaloka. Anyways, pa-comment naman dito sa video na to sa mga nakapagjutang na at may experience na kay XL Cash. Trinay kong mag-apply pa lang. Last year kasi, hindi ko tinuloy kasi hindi ko naman kailangan. Ngayon, ginawa ko ulit ang pag-a-apply kay XL Cash para makita natin ang kanyang kaibuturan. So, sa mga bagong salta pa lang dito sa channel na Itechiwa, sa mga bagong viewers natin, baka naman, don't forget to subscribe sa aking channel kasi nga, dito sa channel na Team Marcos, ako ay nagre-review ng financial products and services, including credit cards, loans, savings, at mga ola. O talaga naman. So, dito na lang kayo tumutok mga mima kasi dito sa channel na to, honest review lang talaga ang ating ginagawa. Talagang hinihimay-himay ko, ina-applyan ko kung kinakailangan lang naman para makita natin ang kaibuturan ng isang loan app or isang pautangan para lahat tayo magkaroon ng awareness bago natin applyan ng isang lending like credit cards, loans at kung anek-anek pa dyan. Siyempre, kailangan ma-experience muna natin yung pag-a-apply mismo. Ano ba yung proseso ng application ng isang OLA, hindi ba? So, maganda yon at hindi ibig sabihin na kapag ina-applyan ko na dito sa app na to, ay ibig sabihin ay mag-a-apply na rin kayo. No. Siyempre, kailangan nyo i-check muna ang kanyang terms and conditions, ang kanyang pagkakakilanlan, license ba itong mag-operate, may SEC registration ba, number 1, and of course, legit ba siya, accredited ba siya ni CIC as submitting entity. Yun yung mga dapat nating alamin bago natin applyan ang isang pautangan mga Mimarya. Wag lang puro apply ng apply dyan. Kasi nga syempre lahat ng impormasyon na binibigay natin, na hinihingi nila, syempre may kapalit yan. Nakakaloka. Syempre ayaw naman natin compromise yung ating mga ka-impormasyon na nowadays. Napaka-importante ang data protection or data privacy. Oh, ang daming sinasabi. Anyways, meron tayong mga bisita. May mga bisita tayo ngayon, o diba? O, meron akong chicken pastil, o diba? May original at saka spicy na chicken pastil talaga naman. At meron din tayong bagnet bagoong, o. Bisita natin tong mga to, si bagnet bagoong. Meron tayong sisig bagoong, o diba? Sisig bagoong, mga authentic premium quality po yan, yung mga produkto na Itechi Warrior. At syempre, ito ay negosyo ng aking, alam niyo na, babaita, ang aking Jusawa Bells, diba? Syempre, umutang ako sa isang legit na pautangan at syempre, pinagnegosyo na lang niya, diba? Pinangganyan-ganyan niya. So, meron siyang sariling label or pangalan. So, sa mga gustong mag-order, meron akong link dito sa comment section or dito sa description. Ilalagay ko na lang yung link ng Shopee. O pwede mag-order na sa Shopee. Gora Bells na mga Mimar. Ang sarap-sarap nito. Ating chicken pastil. At pwede mo siyang baunin pag pumapasok ka sa trabaho, di ba? Kahit ito lang yung ulam mo, 2 days, pwede na. Hindi ba? Ilagay mo lang sa ref, tapos painit mo ulit kinabukasan, tapos ilagay mo na sa bag mo, di ba? Pagpapasok ka, hindi naman siya ganun kabigatin. So, ang dadalhin mo na lang ito, hindi ka na magluluto ng umagahan, di ba? Ito na yung, ulam mo. Pagpasok, dala ka na lang kanin o kaya bili ka na lang kanin sa opisina. Ganyan. Napaka-convenient niya kasi nga, ito yung ginagawa kong lunch ko sa opisina kapag tinatamad talaga akong bumili. Diba? At saka pag petsa de peligro, hindi ba? Laking tulong yan. Anyways, maraming salamat sa mga mag-check out, hindi ba?
Anyways, so balikan na natin si XL Cash Lending, mga memorya. Syempre, meron na akong account kay XL Cash kasi nga sabi ko nga sa inyo last year hindi ako tumuloy mag-apply. Ngayon, tumuloy na tayo. 60,000 pesos ang kanyang maximum credit loan amount at meron daw siyang term na 61 280 days. At 0.05% per day lang ang kanyang interest talaga lang. So, syempre, i-click ko yung apply now. And then, nag-ask na siya ng identity verification, which is ID, or ito yung mga recommended ID type niya, driver's license, PRC, SSS, passport, postal ID, at UMED. Tapos yung other options, kung wala naman kayo niyan, pwedeng TIN daw, voter ID, national ID, pag-ibig, at saka health card. Yung health card ba yan? Yan yung, PhilHealth ba yan? Tapos, syempre, in-upload ko na yan, yung aking ID, which is UMID, yung ginamit ko, and then submit lang. Nag-ask na rin siya ng facial verification, or pa-selfie na yan. So, nag-selfie, okay. And then, submit din. Mabilis din naman yung kanyang facial verification process. And then next is nanghingi din siya ng basic information, my personal information, syempre gender, marital status, tas yung purpose ng inyong ginujutang, email, educational attainment, syempre yung address mo. And then napansin ko dito, nanghihingi din siya ng Viber. Pati backup phone number. Pati Facebook! Nangingi din siya ng Facebook account. Nakakaloka. But anyways, these three are optional naman. So, hindi ko nilagay. Anyways, continue. So, nag-ask din siya ng occupation. Yung job information ko, nilagay ko din dyan. And, contact information or contact reference. So, dalawa lang naman ang hinihingi niyang contact references. So, syempre, in fairness sa kanya, dalawa lang. Nilagay ko yung nanay ko at saka yung kapatid ko na naman. Okay, so next tayo. And then, ito na yung disbursement method, te. Account information, pwedeng e-wallet. Okay, e-wallet, pwedeng GCash, Maya, at iba pang e-wallet dyan. Siyempre, ang pinili ko kasi bank account. So, gusto ko sa aking BPI ma-disburse ang kaperahan. Ganon. So, anyway, submit lang. And then, ito na. Na-approve na ba? Kasi ito na yung bungad eh. Your credit amount is 3,000. So, 3,000 ang na-approve with 121 days na loan term. Ang haba, Mima. Nakakaloka. Tapos, ang bilis niya. Pag submit ko lang, meron ng ganitong bungad. Hindi man lang nag-process or nag-load. Mga ganun. Tapos, may multiple term options ako na 5. So, ano tong 5 na to? Check na natin yung kanyang detalye. So, syempre, 3,000 yan, di ba? So, ito siya. First installment payment amount is 1,109. Tapos, initial due date ko daw, yung pinaka-first due date ko, which is going to be on February 16. Today is February 1st. So, 15 days. 14 days, 15 days. So, 15 days. Tapos, syempre, nandiyan yung aking withdrawal account. And then, pag-check ko ng detalye ng installment, eto siya. Ito yung breakdown niya. Ang sinasabi, ang first installment ko is going to be 1,109. O, tama naman yung sinabi niya kanina. Tapos, February 16 ang due date. Tapos, may interest na 90 pesos. And then, ito yung breakdown ng loan amount ko, which is principal is 749. Tapos, other fees, 270. And then, 90 pesos yung interest. So, pangalawang installment naman, same pa rin yung kanyang fees at principal tsaka yung amount due ko. And then, March 3, which is 15 days din. Every 15 days? Or 15 days? Or 14 days? Ang gulo. Tapos yung third installment, ganun pa rin. Okay, March 18. And then, pang-apat, same pa din. Nagbago lang ng piso, may piso, 1,108 na, bumaba ng piso. So, February, April 2 naman to, April 2. And then, sa panglima na, 5 na lang. Nahiya pa siya, di pa niya ginawang, fourth installment, di pa niya dinagdag sa fourth installment yung 5. Nakakaloka, so due date ko on that 5th installment is going to be June 2. Tapos, 0 interest, 0 fees, tas 5 piso. Yun na yun, te. Walang advance service charge daw.
Anyways, chinek ko din yung aking agreement. Syempre, napaka-importante mag-check din tayo ng terms and conditions yung mga ina-apply natin. So, sinasabi dito sa column 1, which is term, okay, so 5 period yan. Tapos, repayment amount, andyan din, sinasabi niya, at saka yung payment date. Oh, in fairness, very transparent din naman siya. So, 3,000 ang loan amount ko sa kabuuan ng 121 days. Tapos, ang kanyang, postpaid? Postpaid daily fee rate? Ano to? Di pa ginawang interest. 0.40%. Ano yun? Postpaid daily fee. May ganun bang fee? Ano ba, nakakaloka? Tapos service amount 0. Ay, in fairness sa kanya. Tapos syempre yung pangalan mo nandyan din. Anyways, pagka next ko, hindi ko tinuloy. Kasi nag-aalanganin ako XL cash. Para siyang... Hindi. Nung pa lang kasi, pag next ko, before malaman yung credit amount, naloka na ako. Walang load. Hindi walang nag-load. So, nag-appear agad siya pagka-submit ko. So, hindi ko tinuloy. Kasi nag-aalanganin ako. Gusto ko muna malaman kung ano ang experience nyo dito. Nangaharas ba to, mga mima? Sa mga nakapag-jutang na, noong na-late ba kayo kahit isang araw lang? Nangaharas ba? Paano ba yung payment reminder niya? Makulit ba siya? Kasi may mga ganyang 5 days pa lang in advance before your due date. Nangungulit na po sila. Hindi lahat pero yung mga, alam nyo, yung mga hindi kilalang mga kagaya ni XL Cash. Kasi etong si XL Cash, hindi ko alam kung kaano-ano niya si Mocha or Boca kasi yung model niya, yung babaita na medyo maganda siya. Di ba? Yung model-modelan ni Mocha, yun din yung model ni XL Cash. Kaya nga sabi ko, parang red flag to Anyways, syempre kailangan ko pa rin i-obserba, di ba? Kahit meron na akong credit amount, i-obserba ko muna kung okay siya. So kung kinakailangan kong utangan to, in case na kailangan kong jumutang or alam mo yung parang kailangan ko na talaga siyang utangan, igugora ko siya. Pero now, X muna. Oo, wag muna. Kasi kailangan ko muna itong pag-aralan ng mabuti bago ko siya i-submit ulit. Nakakaloka. Anyways, yun lang yung review natin kay XL Cash. Kapag mag-a-apply kayo ng mga ganitong pautangan, make sure you read the terms and conditions first. Pag-aralan nyo mabuti. And of course, wag kayong basta-basta umutang. Magtanong muna kayo sa sarili nyo, kailangan ko ba itong utangan? At bakit? Ganon. Ganon dapat, hindi yung agad-agad na uutang ka na lang. Pero may mga alternative loan apps or cash loan naman tayo na po pwede yung pagkatiwalaan. Kasi meron akong link dito sa comment section. Po pwede yung itry yan. Legit na legit yung mga yan. SEC registered at CIC accredited pa. And of course, ang importante, hindi sila nanghaharas, mga mima. So, nagre-recommend lang po ako ng mga pautangan na alam ko na makakatulong sa akin. Maybe sa inyo din makakatulong, hindi ba? In the future, kung kakailanganin nyo talagang jumutang, you can consider this alternative cash loan na na-try ko na at nasubukan ko na rin. So, nasa comment section lang po yung link po pwede nyong i-click na yung mga yan. At saka mind you hindi kailangan ng mag-download ng mga app para lang applyan yung mga yan. Kasi yung iba dyan, mga mima, pag-click nyo ng aking link, diretso na agad kayo sa website, sa application process na mismo. Hindi nyo kailangan mag-download ng app, na malalang app. Iwas scam pa pag mga ganyan, hindi ba? At saka ang dami-daming mga hinihining mga permissions. So yun yung mga iniiwasan natin, yung mga calendar, yung kinukuha yung calendar, phone book, or contact, or location. At least dito sa mga nire-recommend ko, hindi na nila kinakailangan yung mga yun. Walang mga permissions, mga memorya. So, pag-isipan nyo mabuti and balitain nyo naman ako kung na-approve kayo. Okay? Don't forget to subscribe, mga memorya. Thank you so much for watching. Ang sarap ng chicken pastel. Gusto ko nang laplapin to. So, isang original. Itong chicken pastel kasi natin, may original at saka spicy. So, both sobrang sarap, mga mima. Lalo yung spicy dyan. Nakakaloka. So, this is chicken pastel. O, diba? Meron tayong bagnet. Bago, ang premium quality po yan.
Walang preservative. Number one, walang preservative. Makikita nyo, nasa label po yung ingredients na ginamit. And wag kayong mag-alala kasi healthy siya kasi coconut oil po ang ginamit na oil dito. Hindi basta-basta oil lang na yung mga pinangluluto. Hindi po. Coconut oil po ang gamit dyan. Okay, kaya healthy po tayo mga Memoria. So mag-check out na sa Shopee.